halip na ayuda, hanap buhay ang sigaw ng mga residente ng Sultan Kudarat sa mga tumatakbong politiko ngayong halalan. Hiling nila pangmatagalang solusyon sa kahirapan, hindi panandali ang tulong. Kaya naman, buo ang kanilang suporta sa PDP Laban senatorial slate na iniendorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil nakita nila sa mga kandidatong ito ang totoong serbisyo publiko. Narito ang report ni Christine Lebico. Sa nagpapatuloy na kampanya ng PDP Laban senatoriables ngayong nalalapit na halalan, tiniyak ng tagalibak Sultan Kudarat ang kanilang straight vote sa buong slate ng partido, kabilang na si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Kaya po kami, kahit na hirap ang daanan galing ng Barangay Salangsang, ay naparito kami upang makinig ng plataporma di gobyerno ng ating Team Duterte. Ilan lamang sila Tatay Tony mula sa Indigenous People o IP community ang nagpakita ng solidong suporta sa buong PDP Laban senatorial slate. Mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, grupo at mga pribadong individual, pinag-isa sila ng pagtitipong ito upang ipahayag ang kanilang suporta at pagdeklara na straight ang kanilang pagboto sa buong PDP Laban. Kami po ay taos-pusong sumusuporta at buong pwersa na sumusuporta sa PDP, lalong-lalo na kay Pastor Quiboloy po. Buong pamilya ko, suporta kami. Lalo na ito ngayon, kinakampanya ko, vote straight sa grupo ng PDP Laban. Ang nasabing pagtitipon ay inorganisa ng mga voluntaryo at ordinaryong mamamayan mula rito sa Libak Sultan Kudarat. Bago pa man formal na mag-umpisa ang rally sa Libak Municipal Gym, ay nagkaroon ng motorcade ang Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement na 2 oras na lumibot mula Kalamansig hanggang sa kabuuan ng Libak Sultan Kudarat, kung saan makikita sa ngiti ng mga residenteng nadadaanan ang kanilang mainit na pagtanggap sa mga kandidato, kabilang na si senatorial candidate Pastor Apollo C. Quiboloy. Kapansin-pansin ang hindi natitinag na suporta ng naturang lugar sa mga kumakandidatong senador sa ilalim ng PDP Laban na iniendorso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tiwala sila sa kakayahan ni Duterte na pumili ng mga kandidato na kayang tugunan ang problema ng Pilipinas at kayang ituloy ang pagbabago na simulan ng dating Pangulo. Sa kabilang banda naman sa aming ding eksklusibong panayam sa pinakaunang chairman at pioneer member ng PDP Laban Sultan Kudarat, binigyang diin ni David Hestosani na malaki ang naitulong ni FPRRD sa bansa, partikular sa kanilang lugar. Kaya naman hindi umano karapat dapat sa kanya na litisin sa mga kasong kinaharap nito na umano'y crime against humanity sa The Hague, Netherlands. Alam mo, during Duterte, dito sa Mindanao, sa amin dito, magulo ito ng araw. No? May kidnapping, lahat. Pag upo nito, nawala yan. You could go around. Wala mang kaso. Bakit daw ng kaso? Lahat na ng kriminal, wala tayong government dito. Ano, barangay na ba tayo ng Hague? Doon ba ang kapitolyo natin? Kung mayroon na tayo, doon na tayo mag-complain. Wala na tayong system of government sa Pilipinas, kaya i-clear natin yan. Ang democratic system natin dito is correct. Samantala, hinihiling ng mga taga-Sultan Kudarat na bigyang prioridad sana ng mga kumakandidatong nanunumpa na maglilingkod sa bayan ang mga programang tutugon sa ugat ng kahirapan. Itigil na umano ang mga lumang sistema ng pamimigay ng ayuda na isa lamang panandali ang tulong. Yung ayuda actually is a source of corruption para sa akin. No? At saka temporary solution na binibigay nila sa mga tao na in the long run, wala rin kapupuntahan. Kasi nga, ang labas nun, tulong dahil gusto nilang silang butuhin. Gagabitin nila yung pera na yun sa eleksyon. After that, wala na. Alam mo yung ayuda kasi bakit? Pangsamantala lang po yung ayuda. So ang ayuda is nanggagaling po yan sa bawat mamamayan natin kasi buwis po natin yan. Tama po yan. Pero sana naman ilagay po sa tama.
Ang ayuda po ay pansamantala lang po yan po. Ang kailangan po talaga ng sambayan ng Pilipino ay panghabang buhay na pangkabuhayan po. Sa kasalukuyan po ay talagang naghihirap dahil po sa taas na presyo ng bigas, mga mamahalin nating binibilis sa labas. Bukod sa pagsupo ng korupsyon, droga at krimen, isa rin sa mga plataporma ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang Poverty Alleviation Programs na tutugon sa ugat ng kahirapan, trabaho partikular sa mga magsasaka, kabuhayan at edukasyon. Kaya naman labis ang kanilang suporta kay Pastor Quiboloy na kabilang sa hanay ng PDP. Mas mabuti pa na mabigyan ng mga livelihood project kaysa yung ayuda ng ayuda. Sa lumalalang sitwasyon ng sistema ng gobyerno sa kasalukuyan, naniniwala ang mga taga-Sultan Kudarat na isa lang ang tanging magiging solusyon. Iboto ng straight ang PDP laban senatorial slate. Kumpiyansa sila na sa pamamagitan ng Duterte, hindi maipapasa ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Maibabalik ng bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte at maisasaayos ng muli ang bansang Pilipinas. Ngayong nalalapit na halalan, naniniwala ang ating mga kababayan na ito lang ang kanilang tanging sandata na sa pamagitan ng kanilang mga balota ay maaari nilang baguhin ang kapalaran ng naghihingalong bayan tungo sa mas maayos na Pilipinas. Mula rito sa Libak Sultan Kudarat, ito si Christine Levico nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal.